Magandang araw po sa ating lahat at, ito po si Lola M at, ako po ay magbabahagi sa inyo ng isang pagluluto at ito ay ang ating, Filipino style na kaldereta. Ito po lahat ng ating mga ingredients o ating mga sangkap na gagamitin. Yan po ay, beef caldereta at, ang ginamit ko po diyan na beef ay, tinatawag na brisket at, para sa, atin po sa mga Pilipino yan po ay, liempo but, pork, pig's belly. Ito po ay, ima-marinate ko muna para po mas masarap siya 'pag iniluto. Ito po ay, lalagyan ko siya ng, yan po ay lemon, pupuwede pong tayong gumamit ng suka, pineapple juice, at, yan po ay, soy sauce at yan po ang tinatawag na Worcestershire and, pampalasa po yan. At ito po ay, yaan ay, ang ating, pickles, pampalasa po yan. Pupuwede naman pong wala, pupuwede po nating lagyan ng konting asukal at yan po ay paminta, black pepper. Ima-marinate ko lang po siya at, pagkatapos po ay tatakpan ko siya at ilalagay ko muna siya sa fridge para po siya yung kanyang lasa ay pumasok dun sa loob ng karne. At, pupuwede po natin siyang i-marinate mga kahit po kalahating oras o kung marami po kayong oras at, piprepare niyo ng maaga lalo na sa gabi pupuwede po siyang i-overnight para po mas malasa siya 'pag niluto. Ayan po at, tinakpan ko na po siya at, itatabi ko po muna siya. Ngayon po ay, ayan po at, na-marinate ko na siya, uumpisahan ko na po siyang lutuin. Ayan po, ang ginamit ko po ay hindi kasirola o kawali, yan po ang tinatawag nilang Dutch oven, cast iron. Maano po siya, hindi siya mabilis uminit pero ang ano po niya, maluluto siya ng maayos 'pag, tinakpan niyo po siya kasi ang init niya mas maganda. Ayan po, nilagyan ko po siya ng mantika at dinagdagan ko po siya ng butter, pupuwede naman pong wala. Pero sa atin po sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay star margarine. Ayan po, nilagay ko na po yung bawang. Alam niyo po ngayon ang style ay inuuna ang sibuyas bago ang bawang at mabilis daw masunog. Pero tayo pong mga Pilipino, hindi po tayo inuuna po natin ang bawang kasi ang bawang ay mas, ang kanyang aroma 'pag yan po ay una nating inilagay. 'Wag lang po nating susunugin. Ayan po, nilagay ko na po yung sibuyas at, haluin lang po natin yan hanggang sa mag-ano po siya, malalaman niyo na po magbabago ang kulay niya 'pag siya ay, medyo luto na. Ayan po at, ang susunod po nating ilalagay ay ang, ang tawag po diyan ay tomato paste. Pero pupuwede naman pong wala, naku mas mura po sa atin ang kamatis, marami pong kamatis kaya lang po dito ay naku sa ngayon po ang kamatis ay kung bibili kayo ang isang piraso minsan nagkakahalaga na siya ng ₱40. Mahal po. Seasonal po ang kamatis at, hindi po katulad dati sa Pilipinas ay minsan mapipitas lang natin yan sa tabi-tabi. Ito po ay ano, ayan po nilagyan ko po siya ng kamatis, medyo mahal po ang kamatis kaya isa lang po ang nilagay ko para po siya mas malasa. Ngayon po ang isusunod na po natin ay, pupuwede na po nating ilagay yung ating, minarinate na ayan po, nilagyan ko po siya ng konting paminta kasi yung paminta nilagyan ko na rin po yung minarinate natin kanina. Ngayon po pupuwede na po nating ilagay yung ating minarinate na, um, ating baka or, ang ating beef briskets. Ayan po siya. Ngayon po ang ano po kasi nilagay ko po ay lemon, pero kung ang gagamitin po natin ay, kasi yung iba ang ginagamit ay suka lang. Ang suka po pupuwede 'pag ganyan, hindi po natin siya hahaluin kaagad. Kasi po ano, hayaan po natin siyang ganyan, um, para po yung suka hindi siya mahilaw. Mas masarap po ang lasa 'pag gano'n. Kaya, ang lemon okey lang po. Kasi dito, lemon po kami, wala po kaming ano, medyo mahal po ang, ang ano, ang, kalamansi.
minsan po dito ang lemon ay napipitas lang yan sa napipitas lang po sa likod bahay. Ayan po. Um, Hinahalo-haluin lang po natin at yan ay um, pwede na po nating lagyan ng pagkaraan po niyan. Makikita nyo po siya, nakulo-kulo na, nilagyan ko na po siya ng tubig. Ang tubig po na pwede nating ilagay ay conforme po sa karne na gagamitin natin. Kasi po kaya ko po siya maraming tubig na nilagay dahil ang baka ay hindi mabilis maluto. Pero na lang po kung ang gagamitin natin ay pressure cooker. Ngayon po, yan ay inilubog ko po siya. Halos pantay siya dun sa karne at pag tinakpan nyo naman po yan, at yan po ay cast iron, hindi po siya madaling matuyo. At yung init niya, umiikot yung init niya sa loob ng sa loob po ng parang kasirola na yan. At mabigat po yan. Ayan po, ang kumukulo na po siya, tinignan ko po at medyo parang malambot na po siya. Kaya po pwede na po nating pagkaraan po niyan, pwede na po nating ilagay yung ating patatas o potatoes. Yung pong patatas ay, nilagyan ko po siya ng laurel. Medyo nakalimutan ko yata kanina. Ayun po, nilagyan ko po siya, yung powder na nakita nyo, yun po ay Italian herb at saka po paprika. Kasi wala po kaming atsuete dito. Yung paprika, nakakapagpakulay siya, nakapagbibigay din siya ng lasa. Pero como po ang aking asawa ay hindi Pilipino, mahilig po yan doon sa mga herbs. Kaya nilagyan ko po siya ng Italian herbs, pampalasa po yan. Ayan po, ngayon, okay na po siya, tatakbang ko po siya uli. At pagkaraan po niyan ay pwede na po natin ilagay yung ating patatas. Yung patatas po ang ginawa ko sa kanya, po siya, pinirito ko muna at hindi siya yung luto. Kasi po ang patatas pag inilagay natin at lumambot, nalulusaw po yan. Yung pong pag pinirito nyo siya, medyo siya, nai-stop niya yung malusaw. Kaya ayan po, ilagay ko na po yung patatas, pero hindi pa po siya talaga yung luto. Ngayon po, pwede na rin, ganun din po ang ginawa ko dun sa pwede na rin po nating ilagay yung carrot at saka yung capsicum, red capsicum. Ayan po, nilagyan ko po siya ng olives. Hindi po siya, optional po yan. Kaya mahal po kasi ang olives. Kaya lang po, ang aking asawa ay mahilig sa olives. Naku, kahit po anong kainin niya, gusto niya may olives. Yan po, nilagay ko na rin po yung kanyang red capsicum, pero yan po ay tinatawag natin sa Pilipinas ay red bell pepper. Kaya lang po dito, ang tawag dito ay capsicum. Pero po may tawag po dyan sa atin sa Pilipinas, PK gun. Yes, PK gun. Ayoko pong banggitin at medyo hindi maganda po ang labas niya. Ayun po, nilagyan ko po siya ng bell pepper. Tinakpan po siya ngayon uli. Ayan po, na siya. Kung may nakikita po kayong may hibla-hibla dyan, yan po ay cheese. Nilagyan ko po siya ng konting cheese at meron po ako nakita sa fridge na leftover na cheese. Pampalasa po siya. Nakakapagpadagdag po talaga siya ng lasa. At yan po ay optional po yan. Pwede po nating hindi lagyan. Kaya hindi ko na po siya hindi ko na po siya lalagyan ng pampalapot kasi medyo creamy na po yung kanyang sauce niya, yung gravy niya. Ayan po, nilagyan ko siya ng green onion. Ang tawag po sa atin sa Pilipinas ay scallion, I think. Yan po ang nakakapagpadagdag po siya ng lasa. At the same time, nakakapagdagdag po siya ng kulay. Maganda siyang tingnan. Ayan po. Nilagyan ko po siya ng spring onion. At po pwede na po nating, ayan po, lalagyan ko po siya ng chili flakes. Kasi ang chili flakes ay mas ginagamit ko siya kaysa sa chili powder. Nakokontrol ko siya kung gaano siya kaanghang. At alam niyo po hindi masama na palagi natin siyang titikman habang niluluto. Wag lang po natin titikman pag hilaw pa ang karne. Kasi po ang ating panlasa,
Yaan ang nakakapagbigay buhay sa ating mga niluluto. Kailangan po titikman natin, tayo ang nagluluto, kailangan tayo ang unang lasa ng ating masarap na niluto. Ayan po, luto na ang ating, kaldereta at, ayan nakikita niyo naman po meron siyang ano, yung chili flakes niya at saka yung maganda po siyang tingnan. Ayan po, ngayon ako po ay maglalagay ng kaunti, medyo maliit lang po yung aking plate kasi po yan ay patikim. Alam niyo na po ang aking asawa, 'pag ako'y nagluluto, kailangan may tikim. Yan po'y tikim lang. Kasi po dito, lalo na 'pag hindi Pilipino ang asawa niyo, ay naku ang tikim ay ano, para pong ulam na nating buong pamilya. Kasi po sila mas marami silang ulam kaysa sa kanin. Hindi po katulad sa atin, isang pirasong ulam lang, naku solved-solved na 'yan. Basta ang importante may sabaw. Ayan po. At nakikita niyo po ngayon sa screen, ayan po ang ating mga ingredients na ginamit. Nilagay ko po yung mga ingredients na talagang kailangan nating gamitin. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa time na binigay niyo sa akin. At sana po ay please like and subscribe. And thank you for watching. Ito po si Lola M. Luto-luto lang.